Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Kilalanin ang isang Ginebra player na tinanggal sa lineup at hindi makakapaglaro ngayong Philippine Cup. Kai Sotto naghahalimaw sa Japan, malaki ang natutunan under coach Tim Cone. Ito ngang si Kai Sotto mga chong ay patuloy ang pananalasa sa kanyang koponan sa Japan B-League. Nakapagtala nga ito ng 21 big points at 12 rebounds sa kanyang 20 minutes playing time. Pangatlong double-double performance na nga yan nitong si Kai Sotto simula nang matapos ang kanyang stint sa ating national team. At kitang-kita nga sa kanyang laro na napakalaki ng kanyang in-improve. At yan nga yung impact ni Coach Tim kay Kai Sotto. Dahil sa nakalipas na FIBA Asia Cup qualifiers ay binigyan nga ni Coach Tim ng malaking role ang nasabing big man. At dyan nga nabuo yung kumpiyansa nitong si Kai Sotto. Ang ginawa ni Coach Tim ay binigyan niya ito ng napakalaking playing time at binago ang laro kung saan mas nagamit ni Kai Sotto ang kanyang height advantage. At kitang-kita yan sa kanyang laro sa Japan B-League dahil hindi na nga pilit yung kanyang galaw at nag-aabang na lang sa loob ng painted area, which is effective dahil nakapagtala nga siya ng tatlong magkakasunod na double-double performance. Para sa akin mga chong, ay malaki yung naging impact ni Coach Tim Cone sa laro ngayon ni Kai Sotto. Kung noon ay napakababa ng kanyang moral at parang tinatamad na maglaro. Pero simula nang hawakan siya ni Coach Tim ay napakalaki ng pinagbago sa kanyang laro. Alam niya na kung saan siya pepwesto sa loob ng painted area dahil yan niya yung itinuro sa kanya ni Coach Tim Cone. Kung matatandaan nyo sa mga naging interview nitong si Kai Sotto ay napakarami niya nga daw natutunan under Coach Tim Cone kahit saglit lang silang magkasama sa ating national team. Nabanggit rin ni Kai na may mga binigay na tips sa kanya si Coach Tim na pwede niyang magamit sa Japan B-League. At yan nga yung kanyang ipinapakita, kaya naman maganda yung kanyang nagiging performance ngayon sa kanyang koponan. At mukhang ito na nga yung simula ng sinasabi ni Coach Tim Cone patungkol kay Kai Sotto na kaya nitong madomina ang buong Asia sa mga susunod na taon. At mukhang napapaaga nga dahil halos hindi na mapigilan si Kai Sotto sa Japan B-League. Naniniwala ko mga chong na ito na yung simula ng prime ng laro ni Kai Sotto. At magandang balita nga yan para sa ating national team na Gilas Pilipinas. Dahil hindi na nga tayo mahihirapan sa mga kupunan na naglalakihan ang big man dahil meron na tayong Kai Sotto na paunti-unti nang lumalabas ang kanyang prime game. Ang possible lang na maging problema ng Gilas Pilipinas dito kay Kai Sotto ay kapag nakakuha ito ng offer sa ilang mga NBA teams. Pero kung si Coach Tim Cone ang tatanungin ay okay na okay nga daw yan sa kanila at very proud sila kay Kai Sotto once na ma-reach nito ang kanyang goal sa kanyang basketball career. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Kilalanin ang isang Ginebra player na tinanggal sa lineup at hindi makakapaglaro ngayong Philippine Cup. Sa darating nga na Biyernes, March 8 ay ang magiging debut game ng koponan ni Coach Tim Cone na Barangay Ginebra kontra Rain or Shine Elasto Painters. Kaya naman, todo na nga yung paghahandang ginagawa ng Barangay Ginebra para sa kanilang magiging debut game. Pero meron nga silang isang player na itinanggal sa lineup at kumpirmadong hindi makakapaglaro ngayong Philippine Cup. Dahil ayon nga sa ating mga trusted source ay meron nga problemang kinakaharap ang nasabing player. Pero hindi nga yan yung iniisip nyo na player na si Jamie Malonzo dahil makakapaglaro nga ito ngayong Philippine Cup. Pero sino nga ba yung Ginebra player na tinanggal sa lineup at kumpirmadong hindi makakapaglaro ngayong conference? At yan nga ay walang iba kundi itong Ginebra forward na si Aljon Mariano. Sa ipinasang lineup nga ng Barangay Ginebra ay hindi nga kasama sa final lineup itong si Aljon Mariano. Kahit sa injured at reserve list
ay hindi ito nakalista. Ayon nga sa mga source, ay okay na yung injury nitong si Aljon Mariano. Pero hindi pa nga rin ito isinama sa lineup ng Ginebra ngayong Philippine Cup. Isa nga lang ang ibig sabihin niyan mga chong. Possible na binitawan na ng Ginebra si Aljon Mariano at posible rin na gawin nila itong trade package dahil may mga balita nga na magkakaroon ng major shake-up ang San Miguel Corporation. Speaking of major shake-up, ay hindi nga lang si Aljon Mariano yung possible na mawala sa Barangay Ginebra lineup. Dahil ayon niya sa ating mga trusted source, ay dalawa nga yung posibleng mawala sa Ginebra lineup at didepende nga yan sa kanilang magiging performance ngayong All-Filipino Conference. At ang isang Ginebra player nga na possible isama kay Aljon Mariano para sa trade ay itong backup big man ni Coach Tim na si Sydney Onwobere. Dahil kung matatandaan nyo nitong mga nakaraan ay napabalita nga na hindi masaya itong si Onwobere under Coach Tim Cone dahil hindi nga siya nakakakuha ng playing time. Kaya possible na si Sydney Onwobere yung isa sa Ginebra player na matatanggal sa Ginebra lineup. Sa ngayon ay ang sigurado ay inilaglag na ng Ginebra itong si Aljon Mariano sa final lineup ng Barangay Ginebra. Kumpirmadong hindi nga ito makakapaglaro ngayong conference at tignan na lang natin kung anong aksyon ang gagawin sa kanya ng Ginebra, kung iti-trade o i-re-release na lang.